Happy anniversary sa buong parokya natin. Mabuhay po tayong lahat. Sa lumang tipan, sa libro ng mga ngaral, atin pong nababasa na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang oras. Sa bagong tipan naman, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi doon na dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay-sabay silang kumanta ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pangarap po ng ating parokya noon pa na pagdating ng anibersaryo 2021, ang ating mahal na Birhen, ang ating patrona ay siyang makapagdalaw sa ating mga pamilya ng ating mga tahanan. Ang magkaroon ng imahe ng Santo Niño ay naging debosyon po natin dito sa Tondo. Lahat ng hugis ng Santo Niño ay ating makikita sa mga tahanan. Kasama na riyan ang mga imahe ng mahal na Birhen gaya ng Ina ng Laging Saklolo, Birhen ng Manawag, Birhen ng Fatima at iba pa. Ngayon naman po ay isang napakalaking pagkakataon natin na magkaroon ng imahe ng ating patrona sa loob at altar ng ating sariling bahay. Ang imahe o larawan na ito ay limited edition 2021 para sa pagdiriwang natin ng 50 taon bilang isang parokya. Para sa ano nga ba ito? Ipagpalagay na lamang natin na may dalawang aspeto o layunin ito. Ang una, ang mahalagang pagdalaw ng patrona sa mga tahanan ng ating mga pamilya sa taong ngayong 2021. Magiging masaya ito, tama ba? Maalala naman nating lahat, taong 1970, dumating si Santo Papa San Pablo VI. Masaya tayo sa kanyang dalaw. Taong 1981, dumating si Santo Papa San Juan Pablo II. Masaya tayo sa kanyang presensya. Taong 2021, para sa dalaw tahanan ng Ina ni Jesus at ina nating lahat, sama-sama at buong puso nating tanggapin ang ating patrona. Ang ikalawa, ito ay isang paraan na makapagdonasyon sa parokya bilang inyong tulong sa mga programa at proyekto sa susunod na mga taon. Malayo ang mararating natin basta nagtutulungan ng lahat dahil sa inyong taus-pusong pagmamahal at suporta. Paano natin gagawin ang programa ng Dalaw Tahanan? Madali lang po. Mayroon kayong pagpipilian na 3 klase. Maliit, malaki at pinakamalaki na larawan. Pag-iipunan po ninyo ang halaga na 300 piso, 500 piso, 1,000 piso na magiging inyong donasyon. Magkakaroon tayo ng registration form. Magsadya lang po sa opisina o kaya sa mga volunteers. Magpalista o irehistro ang inyong pangalan. Dalaw Tahanan 2021, kung kailan dinalaw ng mahal na Birhen ang kanyang pinsan na si Elizabeth, ipanalangin natin ang mga biyaya pang pamilya sa pagdalaw ng ating mahal na patrona sa ating mga tahanan ngayong 2021 anniversary. Tayo na't magpalista sa programa. Nauna! Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagiging nadala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Isang magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Santatlo, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bawat pagdiriwang ng Eukaristiya at sa pagkakataon na tayo ay nanalangin, inuumpisahan po natin ng pagsambit sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Itong linggo natin ngayon ay pagdiriwang ng banal na Santatlo at pagdiriwang din ng Basic Ecclesial Community. Panalangin natin mga kapatid ng ating ugnayan sa banal na Santatlo sa pamamagitan ng ating krus sinyal ay lalong malalim pa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan,
laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha na akong ako nagkasala nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarang sa samba, katayo sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa iyong langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aking kahilingan, ikaw nangulog sa kanan ng maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa panampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mo ang aming maidangal, ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita bilang natatangi at walang katulad, ngunit malapit sa kanyang bayan. Hinihikayat ni Moises ang bayan na maging tapat sa Panginoon at tuparin ang kanyang mga utos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula nang likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy? At nanatiling buhay, sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya
sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaan sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa iyo nasasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ipinaaalala sa atin ni San Pablo na kumikilos ang tatlong persona ng San Tatlo sa ating kaligtasan. Nagiging mga anak tayo ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo sa Espiritong nagbibigay sigla sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman.
Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Brothers and sisters, mga kapatid, pagkatapos na umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, at pagkatapos ipinadala niya ang kaloob ng banal na Espiritu, sa linggong ito, sa buong simbahan natin, ating ipinagdiriwang ang kapistahan alang-alang sa banal na Santatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sabayan niyo ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin ko na ngayon po na sana wag nating baliwalain ang ating misyon na ituro ito sa ating mga kabataan at ituro ng maayos. Kasi dito nagsisimula ang ating pananampalataya. Dahil po nung tayo'y bininyagan, ito po yung unang ating biyayang natanggap. Ikaw ay bininyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang ibang relihiyon, hindi buo ang banal na Santatlo. Malamang may Diyos Ama, may Diyos Anak, walang Diyos Espiritu Santo. Pero sa atin, ito yung unang tatlong sinasabi natin sa ating kredo. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, sumasampalataya ako sa Diyos Anak, at sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo. Kaya ganap, buong-buo. Kaya ituro natin ng maayos kasi baka mamaya nagmamadali lang tayo, parang may dumaan na langaw o lamok. Wala namang ibig sabihin. Pero ang turo ng ating simbahan, ang Ama ay ang Pangulo. Kaya dito po, hindi sa batok. Huwag kayong magmamadali. Diyos Ama, siya ang Pangulo. Kaya dito sa ating noo. Huwag sa buhok. Sa noo. Diyos Anak, saan? Sinapupunan ng mahal na Birhen. Kaya huwag sa bilbil. Dito po sa sinapupunan ng mahal na Birhen. At siyempre, ang pakpak ng kalapati, Espiritu Santo, dahil siya ang ating depensa. Mga kapatid, sa linggong ito, ang ating dapat bigyan ng pansin yung pagkakaisa,
sama-sama ng banal na santatlo. Mahilig po tayo sa homecoming. Mayroon tayong mga imbitasyon. Yung batch natin. Tayong mga magkaklase, mag-homecoming tayo. Yung ating kapistahan ngayon, parang ganon. Nag-homecoming din sila. Kasi, pagkatapos ng kanilang misyon, bumalik sila para doon sa kanilang pagkakaisa. Homecoming. Di po ba masarap yung homecoming? Kasi, kwento ka, ano nangyari sa'yo? Ganyan. Hanggang ngayon, mukhang bata ka pa. Ang lakas-lakas mo pa. So, lahat ng mga kwentong ganun, very exciting. Malamang ang banal na santatlo, pagkatapos ng misyon, siyempre tagumpay. Sa ating pananampalataya, dapat may tagumpay. Hindi po tayo bastang talo. Hindi po tayo bastang nagwawala. Kailangan buong-buo ganap ang ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi lang po homecoming. Hindi lang po siya reunion. Kundi communion. Maganda man yung reunion, pero mas malalim, mas mahalaga yung communion. Pagkatapos ng reunion natin, parang tapos na yung kwentuhan. Uwi ka na. Uwi na rin ako. Tapos na yung ating reunion Marami pa tayong gagawin. Samantalang, ang nangyari sa banal na santatlo ay hindi lamang yung reunion, kundi patuloy ang misyon. Kaya po yung ating food for thought, basahin natin no? Reunion is quite good to behold. Communion is yet best to unfold. Basahin po natin, Reunion is quite good to behold. Communion is yet best to unfold. Palagay ko ito ay may teolohiya. Meron pong mensaheng mas malalim po ito. Sabi ko nga, yung reunion para sa atin, exciting siya. Masaya naman siya. Nagbibigay ng lakas sa atin. Sa katawan, sa isip, sa puso natin. Kasi nga, matagal nang hindi nagkita So, may unity. May pagkakaisa. Pero dapat yung reunion na yun, hindi lang hanggang doon. Kundi, ano ba naman yung reunion kung wala communion? Kung makita nyo sa ating Eucharistia, hindi pwede matapos ang pagdiriwang na walang communion. Kasi yun po yun. Hindi lang pagkakaisa, kundi talagang pagsama-sama kahit kailan. Kaya dito sa Ebanghelyo po natin ngayon, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mangyari kung anong mangyari. Kasama po natin ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mismong si Jesus, ang kanyang pangalan Emmanuel. God is with us. Ang Diyos ay ating kasama. Kaya po sana pahalagahan po natin araw-araw ang presensya ng ating Panginoon. Hindi po lamang yung reunion, kundi communion. Kasi ang communion, may malalim na aspeto po yan. Kapag sa communion, mayroong transformation. May pagbabago. May pagbabago. Kita nyo naman sa altar, yung tinapay, naging katawan ni Kristo. Ang alak,
naging dugo ni Kristo. Mismong ginamit natin sa altar ay yung tubig at bino. Yung tubig natural. Pero yung bino, naging katawan o dugo ni Kristo ay may pagbabagong anyo. Ibig sabihin po, ang paanyaya ng banal na San Tatlo sa atin ngayon ay magkaroon tayo ng mas malalim na komunyon sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pagbabagong anyo sa ating buhay dahil yun po ang pagkakaisa, pagsama-sama ng banal na San Tatlo. Ang Ama may misyon, ang Anak may misyon, ang Espiritu Santo may misyon. Hindi naglalamangan, hindi nag-aaway. Bawat isa may papel, may gawain. Pero lahat po yan para sa iisang misyon ng kaligtasan at kabanalan. Tayo po sa ating pamilya, may magulang, anak. Hindi dapat maglalamangan. May nanay, may tatay. Dapat nagtutulungan. Hindi po yan nagsisihan, nagtuturuan, kung ano-ano pang mga sinasabing hindi maganda. Kasi kagaya ng banal na San Tatlo, hindi man pare-pareho yung gawain nila, pero lahat po yan para sa isang misyon. Sana po tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating pamumuhay, sa ating mga pananaw, sa ating pakikitungo sa bawat isa. Palalimin natin ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Hindi lang po yan reunion, kundi ang importante communion with God, with the church, and with our brothers and sisters. Amen po. Magsitayo po ang lahat. Mahalaga po ang ating pananampalataya, ipahayag natin sabay-sabay. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinahon sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos Ama, ang tagapaglikha, ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga polisiya para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan.
Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tumahimik po muna tayo sandali at ialay ang ating sariling pasasalamat at kahilingan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamamayan ng nagmamahalang tulad ng banal na Santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Salamat sa aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inakilabos. Ang tanging alay ko sa aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling iyas, ilintong-lubog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo po ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiba sa pagka-Diyos mo, ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nabuo ang langit at lupa,
naming banal, ikaw mo kalanta ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal na makaloob na ito pampara sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kayo din naman, matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain, hirang kakalidumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo, Administrador, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo si Erlinda na tinawag mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at kadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, si San Jose, mga apostol, San Isidro, San Agustin, at lahat ng mga banal muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuli sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman, nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka sa maliwanag mo, mapasa
Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Peace be with you. Sumayin niyo kami. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ihalalo mo sa amin ang Narito si Jesus, ang Kordero na Diyos, ang pangalawang persona sa banal na Santatlo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Napalad tayong lahat na inyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. maging sa huling sandali ng aming buhay.
Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang mo. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasapitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa na aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may panampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna para sa ilang paalala. Ang simbahan at ang Corpus for Christ ay magkatuwang sa programang Kasalan sa Kana. Layunin ng programang ito ang renewal of commitment to family life, ang mga mag-asawang kasal sa simbahan, gayon din ang mga handmaids at singles. Gagawin po ito tuwing ikatlong linggo ng buwan. Inaanyaya ng lahat na magparehistro sa programang ito. Sa darating na araw ng Martes, June 1, sa ika-10 ng umaga, ay dadalaw po sa ating simbahan ang pilgrim image ng Birhen ng Antipolo. Mananatili po siya hanggang June 10, araw ng Sabado. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Paliwanag ko lang po yung ating nabanggit sa announcement na para sa mga mag-asawa sa simbahan, yung ating renewal of commitment for family life, no? So, programa din ng ating parokya ngayong anniversary natin, dahil golden anniversary, yung mga mag-asawa po nakasal sa simbahan, inaanyayahan na ipaalam sa Corpus for Christ para po magparehistro kayo at isasama po kayo sa ating renewal of vows. Every third Sunday, pangatlong linggo, no, ng buwan, gagawin po natin itong renewal of commitment para doon lamang sa mga kasal sa simbahan. Kasi yung mga hindi kasal sa simbahan, sa sibil po, sa munisipyo, aalamin po natin para kung gusto po ninyo, pwede natin gawin yung kasalan ng bayan sa loob ng anibersaryo. Sino po sa inyo yung kasal sa simbahan? Pakitaas ng kamay. O di po ba? Marami. Basta buhay pa yung nanay at tatay. Hindi pwede yung isa lang mag-renewal kasi wala na yung isa. Dapat yung dalawa po para basbasan ng Panginoon ang pagsasama lagi. Amen?
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaniyang pagkalingan habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong bigarang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, lumayo ng ipahayag, kaniyang paggaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kanyang kaharian. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod,
panalangin mo kami.